Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Huwebes sa loob ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa mga supporters and viewers and followers of our daily gospel reflection. Pagbati din sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga benefactors po namin sa mga tulong na inyong pinapaabot. Maraming salamat po. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Muli po, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Ito po ay mula sa ikapitong kabanata, mga talata 24 hanggang 30. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nasasabing, The Key to the Heart of Jesus, ang susi sa puso ng Panginoong Hesus. Totoo naman po talaga na iba't iba ang disposisyon ng tao. Hindi natin alam kung ano talagang makapagbubukas o makapagpapalambot sa puso ng isang tao na pwede nating lapitan sa panahon na tayo ay nangangailangan. Meron pong kapag ang humingi ay bata, naku, hindi makatanggi, lumalambot agad ang kalooban. Meron namang kapag humingi ay matanda, lalo tigit kong pulubi at talaga namang kaawa-awa ang anyo at katayuan sa buhay, hindi na ho nagdadalawang isip. Ako nga po, kapag namamalengke sa umaga at nakakita po ako ng matanda na talaga namang kita ko naman sa kanyang katayuan at anyo na talaga namang nangangailangan. Parang konti lang ang dala, pero may gustong bilhin pero hindi mabili. Ako na po ang kusang lumalapit, nagbibigay ng tulong ayon po sa aking makakaya. Ang iba naman po, dahil sa diwa ng bayanihan, ay nagbibigay kapag meron po kalamidad, biktima ng mga trahedya katulad ng bagyo, pagbaha, sunog, lindol at iba pa, agad-agad nagbubukas ng kamay at puso para tumulong sa kapwang nangangailangan. Sa ating ebanghelyo, tila natukoy na babaeng taga Syrophonica ang susi na nagpalambot at nagbukas sa puso ng ating Panginoong Hesus. Bagamat sa simula ay tila dinededma siya, hindi pinapansin na parabang ang Panginoon ay walang nadidinig at may kasama pang tila panlalait sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi dapat binibigay sa mga tuta ang pagkain na nakalaan para sa mga anak. Siya ay sinugo lamang daw sa mga nawawalang tupa ng Israel. Subalit ang babaeng ito, hindi sumuko, hindi umayaw. Nagpakita ng kakulitan, naging matyaga. Kaya may kasabihan nga po tayo na ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay silang hindi umaayaw. Ay ang babae hindi umayaw. Kaya sa huli, siya ang nagwagi sapagkat siya po ay pinagbigyan ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. Kaya malinaw na hawak ng babae ang tamang susi na nagbukas sa puso ni Jesus. Ito po ay walang iba kundi ang susi ng pananampalataya. Kaya sa Ebanghelyo, makikita natin ang larawan ng tunay na pananampalatayang ipinakita ng babaeng ito. Una, true faith believes that God embraces everyone and excludes no one. A non-Jewish person does not have the right or any privilege to ask for help or favor from a Jew. Si Jesus po ay isang Hudyo, and in the context of this belief, to test the faith of this woman, ano po ang sabi ni Jesus? Kailangang busugin muna ang mga anak
at hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Aray ko, ang sakit naman. Inihambing pa ang babae sa isang tuta. Pero ano pong sabi ng babae? Tunay nga po, Panginoon. Ngunit ang mga tuta man na nasa ilalim ng hapag ng Panginoon ay naninimot ng mga mumong nalalaglag mula sa mga anak. Para bang, oo nga po, sige na, tuta na ho ako, wala akong karapatan. Pero anak din po ako ng Diyos. Kahit mumulang, sapat na po sa akin para ako'y mabuhay. Ang laki ng iyong pananalig. Sabi ng Panginoon, mangyayari ang hinihiling mo. Sabi po ni Saint John Paul II, salvation is a gift that is offered to all, and therefore, it must be made concretely available to all. Sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. At yun ang totoo, hindi ito para sa ilan lamang. Pangalawa, true faith conforms to the will and ways of God. Matatalim at tila matalinghaga ang paraan ng pananalita ni Jesus, kung kaya't ito'y inayunan ng babae na naging matalino at matalinghaga din sa paraan ng kanyang pagtugon sa mga sinasabi ni Jesus. Marahil, nalalaman din po ng babaeng ito ang tunay na damdamin ng Diyos para sa mga dayuhang katulad niya, sapagat ang totoo, hindi naman po talaga dapat itinuturing na kaaway ng mga Hudyo ang mga dayuhan. Sapagat sa aklat po ng Levitico, chapter 19, verses 33 to 34, ano po ang sabi ng Panginoon? When a foreigner resides among you in your land, do not mistreat them. The foreigner residing among you must be treated as your native born. Love them as yourself, for you were once foreigners in Egypt. O diba? Totoo naman. Kaya binalikan ng Panginoon ang naging kasaysayan ng mga Hudyo na dati mga dayuhan din naman sa Ehipto. Pangatlo, true faith is persevering. At ito po yung malinaw na ipinakita ng babae sa ating mabuting balita. May kahalong kakulitan, mapilit, hindi umaayaw, kaya sa huli, siya ay nagwagi. Kaya sabi po ng mga alagad, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis na, sapagkat siya po ay sunod ng sunod sa atin. Hindi siya kinakitaan ng panghihina, kahit tila ang iba ay hindi sumasang-ayon sa kanyang pamamaraan. Subalit dahil matyaga at dalisay ang kanyang pananampalataya, hindi siya sumuko sa laban ng kanyang pananampalataya. Kaya malayo po siya sa mga katulad natin. Yung iba, sa kaunting delay lang, tila nangihina na, nawawalan ng pag-asa. Pero ang Panginoon ay humanga sa pinakitang pananalig ng babaeng ito, matyaga. Sabi nga, an answer that is delayed is not an answer that is denied. Sometimes, God will allow us to wait. And waiting is not wasting of time, because a lot of good things can happen along the way when we are waiting. And so, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Letter of St. Paul to the Galatians, chapter 6, verse 9. Never give up on something that you really want. It is difficult to wait, but it is more difficult to regret in the end. Pray with perseverance, faith, calmness, and serenity. Paalala po yan sa atin ni Santo Padre Pio. Kaya nawa, katulad ng babae ito, hawakan natin ang susi ng tunay na pananampalataya, sapagat ito ang magbubukas sa puso ng Diyos upang pabigyan tayo sa ating kahilingan. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng kagandahang loob, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo sa patuloy mong pagmamahal sa amin, na bagamat kami nagkulang, hindi ka nagkukulang sa amin. Bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya upang sa kabila ng mga pagsubok, mananatili kaming tapat na sumusunod sa iyong kalooban. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share
ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kakilala, higit sa lahat sa ating mga mahal sa buhay. Let us start evangelizing at home. And let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.